share with you a secret that it's better for them not to know. I enjoy the idea that they will file an ethics case because then I will be able to air all of Congress's dirty laundry with them in public. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Ilalabas ang baho ng Kamara. Congressman Leandro Leviste tanggap na masampa ng ethics complaint para may bulgar daw niya ang mga dapat ibulgar. Giniling budget. Senator Amy Marcos hindi pumirma sa 2026 budget dahil may pork pa rin daw ito. Ingat sa paputok. Hindi pa man nagpapalit ang taon, mga naputukan umakyat na sa mahigit 100. Kakambal na ng pagsalubong sa bagong taon ng ilang disgrasya. Hindi pa man nagpapalit ng taon, mahigit 100 na ang naputukan. Live mula sa East Avenue Medical Center sa Quezon City, nangunguna sa balita si Mean Los Baños. Mean, ano mga paputok ang karaniwang sanhi ng disgrasya? Jiggy, sa buong bansa may 140 cases na ng firecracker-related injuries. Base yan sa tala ng DOH mula December 21 hanggang kahapon December 30. At mula sa 140 na yan, 78 ang edad na 5 hanggang 14 years old. At yung karaniwan na nakadisgrasya sa ating mga kapatid ay yung mga Quitis, Plapla, Boga, 5-star at yung whistle bomb. At karaniwan sa mga yan ay mga kung hindi walang label, imported o kaya naman ay illegal. Samantala, dito sa emergency room ng East Avenue Medical Center, nandito ako mismo sa treatment area kung saan handang-handa na rin sila dito sakaling magkaroon talaga ng surge o yung pagdami ng mga tatamaan ng paputok. Nandito yung kanilang mga panlinis ng sugat, pangtahinong sugat, yung suture kit, and then of course yung mga tools na gagamitin para sa sakali mang kailanganin, pamputol sa daliri, bahagi ng daliri o anumang bahagi ng katawan na mapuputukan o matatamaan ng paputok sa pagsalubong ng bagong taon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Dr. John Paul Nair, na spokesperson ng East Avenue Medical Center. Okay, ito yung mga pwedeng gamitin, and also we have the giggly wire na pamputol ng buto mismo. So parang saw siya. Okay. Kung alam niyo yung parang dental floss, parang ganun yung action para maputol yung buto. Okay. Tapos meron pa yung mga hammer. So parang ano po tayo, para silang karpintero, no? May hammer, may bone file. Okay. Jiggy, mula December 21 hanggang 31, may 6 na kaso ng firecracker-related injuries na isinugo dito sa East Avenue Medical Center. 4 ang bata dyan, 2 ang matanda. 2 din yung na-admit dahil kinailangan putulin yung bahagi ng kanilang daliri matapos ngang maputukan ng Quitis at whistle bomb. Mababa yan kumpara sa nakaraang taon because same time last year, nasa 12 cases na sila. So times 2 last year, ngayon 6 lang. Pero syempre, naghahanda pa rin talaga ng todo yung ospital sakaling ang gaya ng sabi ko, tumaas yung bilang na yan, lalo't napapalapit na yung pagsalubong sa bagong taon. Jiggy? At may anong dapat gawin kapag tinamaan ng paputok? Jiggy, payo ng mga doktor dito sa East Avenue Medical Center, pwedeng hugasan yung natamaan ng paputok ng malinis na tubig and then sabon, and yung pinakamahalaga, agad dalhin sa pinakamalapit na ospital para hindi na nga lumala yung impeksyon na maidudulot ng mga pulbura na tumama sa kanila. Sakali naman, Jiggy, wag naman sana, pero sakaling maputol yung daliri o anumang bahagi ng katawan na nasabugan, dapat daw yan na i-wrap ng malinis na tela at agad na ring dalhin sa ospital kasama syempre yung biktima, Jiggy? At sana wag nang dumami pa yung mga magiging biktima ng paputok at nais natin ding pasalamatan yung mga talagang 24/7 na mga medical staff ng East Avenue Medical Center, lahat ng mga public hospitals, public and private, na talagang tututok ngayon dito sa magiging sitwasyon ng pagsalubong sa bagong taon. Nasa likuran mo yung mga nurse, mga doktor, at nais natin silang pasalamatan itong mga frontliner na ito, Mean.
Oo, nasa likod ko sila at pababatiin ko sila in a while. Pero bago lang yan, sasabihin ko lang na bukod lang, Jiggy, sa mga tatamaan ng paputok, talagang inaantabayanan din dito yung mga tatamaan o yung mga magiging biktima naman ng, wag naman sana, ng stroke, mga ataki ng hika dahil sa usok mula nga sa paputok at definitely yung mga disgrasya sa daan, lalo't may mga nagmamaneho po ng lasing. So talagang paulit-ulit na po napakiusap ng mga doktor dito sa East Avenue Medical Center na kung utang na loob, wag na po kayong gumamit ng paputok. Pwede po kayo mag-celebrate, ano? At sa mga iinom po ng alak, huwag na lang pong magmaneho ng motor o anumang sasakyan. At yan ang latest mula dito sa East Avenue Medical Center na buwabati ng Happy New Year! Alright, Happy New Year sa'yo, Jiggy. Nagulat ka ba doon? Happy New Year, Jiggy, at sa lahat ng ating mga kapatid na katunghay ngayon. Blessed New Year sa inyo. Mas malakas pa sa puputok. Magingay na lang ho kayo. Happy New Year po sa inyo. Mian Los Baños live mula sa East Avenue Medical Center. Karaniwang makulay at maingay ang pagsalubong sa bagong taon ng mga taga-Tondo. Live mula sa Tondo, Maynila, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, ready to party na ba ang mga taga-Tondo? Jiggy, kaliwat ka ng street party ang dapat asahan dito sa Tondo. Ilang oras nga bago ang salubong sa bagong taon ay abala na sa paghahanda ang mga residente. Kanya-kanya na ng luto para sa medianoche ang marami nating kapatid dito. Bawat kanto, bawat eskinita, bawat looban, iba-iba ang inihahandang putahe. Dumadagundong naman ang mga bahay na nadaanan natin. Kanya-kanya silang sound trip. Gaya dito sa nakikita nyo sa likuran ko, ayan, may malaking sound system dito sa kanto ng kalsada na ito at may mga pailaw pa. Alam mo, Jiggy, bukod pa yan sa mga sound system, no, sa mga bahay dito na nadaanan natin sa Tondo. Kaya alam mo, ready na ang mga taga-Tondo sa pagsalubong sa bagong taon. Tama, sir? Happy New Year! Happy New Year! Jiggy! Gio, kamakailan, no? Paano nag-iingat ngayon yung mga kababayan natin dyan sa Tondo? Dahil kamakailan may nabiktimang bata ng paputok dyan. Kanina nga, Jiggy, sa pag-iikot natin ay may ilan pa rin nagpapaputok dahil nga doon, so parang part na daw ng tradisyon talaga nila at hindi talaga maiwasan kahit yung mga bata kanina, nakikita natin nagsasaboy ng mga illegal na mga fireworks at kung ano-ano man yung mga ginagamit nila, Piccolo, 5-star at maging yung mga improvised cannon o boga. Kaya paalala natin sa mga kapatid natin maging responsable sa pagdiriwang ng bagong taon. Sir, sabihin mo, balik sa'yo, Jiggy. Balik sa'yo, Gigi. Salamat po at Gio, huwag kang magpapaputok at sa mga kababayan natin dyan sa Tondo, masaya ho ang bagong taon dyan sa Tondo. May Christmas party pa, napakaraming handa, salo-salo yung mga residente, mag-iingat ho kayo kung talagang hindi nyo may iwasan. Happy New Year, Gio Robles, live mula sa Tondo, Maynila. Sa ibang balita, tinawag ni Senator Amy Marcos na giniling ang 2026 national budget. May pork pa rin daw kasi yan. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi pumirmang senadora sa BICAM report. Tutol daw siya sa paglipat ng pondo mula sa flood control papunta sa anyay soft pork. Ito yung mga ayuda program na iniugnay sa pamumulitika. 143 billion pesos ang nadagdag para sa mga programang yan. Binatikos din ng senadora ang pagbabawas ng pondo mula sa flagship projects ng gobyerno, lalo na yung foreign assisted projects ng DPWH at DOTR na hindi naman flood control projects. Bukod kay Senator Amy, hindi rin pumirma sa BICAM report ang ilang pang senador mula sa minorya. Pero lumusot pa rin ang budget at ngayon hinihintay na lang lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Susunod, Congressman Liviste matutuwa pa raw kung sasampahan siya ng ethics complaint. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Maging sa isang ospital sa Maynila, puro mga menor de edad ang sinusugod na biktima ng paputok. Live mula sa Jose Reyes Memorial Medical Center, nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, gaano karami ang mga biktima ng paputok na dinala na dyan?
Jiggy, aabot na sa 16 na mga firecracker-related injuries ang ginamot dito sa JRRMMC mula December 21 hanggang ngayong araw. Halos napantayan na ang bilang sa parehong panahon noong isang taon. Karamihan nga sa mga nabiktima ay pawang mga menor de edad. Itinuturing silang mga active patients o yung sila mismo ang nagpaputok. Karaniwang uri ng firecracker o paputok na gamit ng mga nadidisgrasya ay triangulo o 5-star. King Kong, plapla, bawang at mga hindi nila malamang uri naman ng firecracker. Kabilang sa mga naka-admit ngayon sa ospital, yung 12 anyos na lalaki sa Tondo, Maynila na malubhang nasugatan. Siya yung kasama ng batang namatay matapos ding masabugan ng napulot lamang nilang paputok. Narito ang pahayag ng pamunuan ng ospital. Multiple blast injury, secondary to different po na fireworks po na napulot nila nung kasama niya na sinindihan po nila, and then unfortunately po yon sumabog po talaga ng malakas na nagkaroon po siya talaga ng malaking sugat po dito sa kanyang shoulder po na kailangan po ng wound debridement. Tapos po yung mga iba pa pong mga parte ng katawan niya tinamaan, even yung eye din po niya. Ano pa ang kasong binabantayan dyan sa Jose Reyes? Jiggy, bukod sa mga nabibiktima ng paputok, pinakabinabantayan din at naka-alerto mismo ang ospital sa dumaraming kaso na tinatawag na holiday heart syndrome na nauuwi naman sa stroke. Mula December 21 hanggang kaninang umaga, lampas 50 na kaagad ang naitala ng JRRMMC na holiday heart syndrome cases. Sila yung mga nasobrahan ng kain at inom ng alak na nagresulta nga sa stroke. 4 na ang nasawi dahil dyan. Posible pa raw na madagdagan pa yan sa mga susunod na oras kasunod ng medyanoche. Narito ang pahayag ng pamunuan ulit ng ospital. Kapag po ganito pong holiday po, lahat po gustong-gusto kumain, no? Napapabayaan po yung kanilang diet. So yan po yung isa sa mga reason po. Tapos syempre meron na silang comorbidities, meron na po silang hypertension, meron na po silang existing medical problem. Samantala, aabot naman sa halos 100 ang isinugod ditong insidente sa kalsada. Marami sa kanila nagmaneho ng laseng. Jiggy, nitong hapon lang din, isang 19 anyos na babae ang isinugod dito sa JRRMMC. Ang biktima nagme-make up lang daw sa loob ng bahay ng tamaan ng pumutok na firecracker galing naman sa labas. Walang tigil sa pag-iyak itong babae at di niya talaga maidilat ang kanyang mata dahil doon pinaniniwalang pumasok yung bahagi ng paputok dulot nga nitong nangyaring pagsabog sa kanilang area. Nakailang pasaway na daw, nakailang saway na daw yung magulang ng bata sa mga nagpapaputok sa labas, pero hindi pa rin daw ito tumigil hanggang sa nabiktima na nga ang kanilang anak. Nakatutok naman dito ang mga doktor, particularly ophthalmologists, para nga mabigyan ng atensyon itong biktimang latest dito sa JRRMMC. At yan ang isa sa mga binabantayan din nila ng mga posibleng maging biktima sa mga susunod na oras. Yan muna ang latest dito sa ospital. Balik sa iyo, Jiggy. Yan po ulat ni Mon Gualvez live mula sa Maynila. Sa ibang balita, hindi natinag si Congressman Leandro Leviste sa posibleng pagsasampa ng ethics complaint laban sa kanya kaugnay ng Cabral Files. Sa programang The Big Story ng One News, sinabi ni Leviste na matutuwa pa siya kung sasampahan siya ng reklamo. Magkakaroon daw siya ng pagkakataong ilabas ang baho ng Kongreso. Kabilang daw dyan ang pagtanggap ng ilang kongresista ng 2 milyong pisong Christmas bonus bago ratipikahan ng budget. Itinanggi na yan ng ilang House leaders. Nag-ugat ang planong pagsasampa ng ethics complaint laban kay Leviste sa pwersahan niya umanong pagkuha sa Cabral Files, bagay na nauna ng tinanggi ni Leviste. If I can share with you a secret that it's better for them not to know, I enjoy the idea that they will file an ethics case because then I will be able to air all of Congress's dirty laundry with them in public. Susunod, tila pagkiling umano ni Senator Robin Padilla sa China, pinatikos ng Philippine Coast Guard. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Kakaubusan na ng mga tindang paputok at pailaw ilang oras bagong pagsalubong sa bagong taon. Live mula sa Bocaue, Bulacan, nangunguna sa balita si Ian Suyo. Ian, may aabutan pa ba ang mga maghahabol sa pamimili?
Jiggy, tama ka dyan. Ilang oras na lang, magbabagong taon na. Pero patuloy pa rin yung bentahan ng mga paputok at pailaw dito sa Bocaue, sa Bulacan. Yun nga lang, may ilang mga stalls na sarado na. Kaya't sa mga kapatid natin na nagnanais pang humabol para mamili, magpuntahan na kagad kayo dito para may maabutan pa po ng mga paninda. Mula nga kaninang umaga, dagsana yung mga kapatid natin na nagtutungo rito. Karamihan sa kanila, saktuhan lang yung binibili pero may ilan naman na bulto-bulto o karton-karton ang kanilang mga pinamimili. Pinakamabenta pa rin ang kwitis na nasa 10 hanggang 20 pesos ang kada piraso. Ang pailaw naman na luces para sa mga bata nasa 100 ang 10 piraso. Bukod dyan, ang fountain na dating 50 pesos lamang ay umangat na at naging 100 to 150 pesos na. Ang sawa naman, nasa 1,000 piso. Isa rin sa pinakamabenta ay ang 16 shots na aerial fireworks. May 36 shots rin na nasa 1,500 hanggang 4,500 pesos ang presyo. Kabilang nga sa mga namili kanina rito ay ang Pinoy Sakuragi at ang former Gilas player na si Mark Pingris. Dumayo pa siya mula Pangasinan at ayon nga sa kanya, mas pinipili niya na laging bumili rito dahil iba pa rin daw talaga kapag gawang Bocaue. Dahil nga sa dami ng mga mamimili, may mga ilang stalls na nagsara na at nagpapaubos na ang ilan. May mga stall na nagbibigay rin ng discount para makauwi na ang mga nagtitinda, lalo't gusto pa raw nilang maabutan ng kanilang mga pamilya at makapaghanda ng medianoche. Jiggy? At yan, kumusta ang seguridad dyan sa lugar? Jiggy, patuloy nga yung sinasagawang pagmamonitor ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at ng Bocaue PNP para siguruhing napapanatili yung kaayusan at yung seguridad dito sa lugar. Kabilang sa mga minomonitor nila ay kung maayos bang nakalagay sa mga visible areas yung mga tinatawag nila dito na fire extinguisher at required din na kailangan merong drum-drum ng tubig sa harap ng bawat stall. Bukod dyan, kailangan rin may mga sandbag na magagamit just in case of emergency. Isa pang protocol dito, kailangan hiwalay yung bodega ng paputok sa mismong tindahan ng paputok. Jiggy? Happy New Year yan at ingat lang dyan. Ian Suyo po, live mula sa Bocaue, Bulacan. Sa ibang balita, pumalag ang Philippine Coast Guard sa payag ni Senator Robin Padilla na walang mapapala ang Pilipinas sa pakikipag-away sa China. Ayon sa PCG spokesperson Jay Tariela, tila minamalitang senador ang dinaranas na harassment ng mga mangingisdang Pinoy mula sa mga barko ng China. Git pa ni Tariela, China ang nagpapalala ng tensyon sa riyon. Sa isang Facebook post, sinagot naman ni Padilla si Tariela. Nilinaw niyang hindi niya sinasabihan ang mga Pinoy na umatras. Hindi raw kaduwagan kung makikipagdegosasyon ang Pilipinas sa China. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat, abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.